Kung mahilig kayo sa white sand, crystal clear water at malapulvero na buhangin, bagay sa inyo yung island na to. Nito rin kalaki yung room na nakuha namin, 900 pesos per night na may balcony na siya tapos may sariling CR na. From Tagum City pa nga kami kaya pumunta kami dito sa Davao City. Sa Santa Ana Wharf nga tayo dadaan papuntang Talikod Island. Katabi lang ng Magsaysay Park yung Santa Ana Wharf. Kung naka-bus or naka-jeep kayo, no worries kasi maraming sikad sa kanto na pwede nyong sakyan papasok. 10 to 15 pesos per head yung rate. Hanggang dito nga lang sa Santa Ana Wharf yung mga sasakyan natin. Safe naman dito, maraming nagbabantay. Dito lang rin yung opisina ng Coast Guard. May babayaran din tayong 30 pesos para sa parking fee. Sa public boat nga kami sumakay papuntang Talikod Island. Di na kasi namin inabutan yung first trip ng Islareta boat. Nga yung Islareta boat papuntang Santa Ana Wharf para sa second trip. Kung naka-public boat kayo, mas makakatipid kayo kasi 100 pesos lang per head dito. 200 per way naman kung Islareta boat. Kung naka-public boat ka, sa Santa Cruz Wharf ka nga bababa. Walking distance lang naman yung Islareta Resort. Pakaganda at malinis nga yung lugar na to. Friendly din yung mga naninirahan dito at napansin ko na di pa talaga siya overpopulated. May mga boat din dito papuntang Kaputian or Samal Island at papuntang Davao City. Pagkababa ng Santa Cruz Wharf, makikita nyo agad dito yung Islareta Resort. Pwede nyo ngang lakarin or pwede din naman kayong sumakay ng umbak. 20 pesos per head yung rate nila. Lakad lang kayo tapos may makikita kayong daan sa left side. Minsan, 3 to 4 days nga yung stay namin sa Islareta kaya isi-share ko sa inyo kung paano kayo makakatipid dito. Ito yung disadvantage kung nasa public boat kayo. Need nyo maglakad papuntang resort pero pwede naman kayong sumakay. May kasabay nga kaming Coast Guard papuntang Islareta. Malapit lang din naman kasi. Kung makikita nga kayong red gate, dyan kayo dadaan. Bali yan yung boundary nila. Sobrang lawak nga dito. Mas malapit nga kapag ka naglakad kayo compare kung sumakay kayo ng motor kasi iba yung dadaanan nyo. Dito na nga tayo sa entrance ng Islareta. Yan, no pets allowed po sila. Napaka-peaceful dito lalo na kung weekdays kayong pupunta dito. Yan yung bamboo room nila, 800 per night na may 3 single bed. Yan naman yung mga free cottage nila. Pwede din naman tables and chairs, 50 pesos yung rent ng table nila. Yan naman yung pavilion, pwede nyong i-rent kung may event kayo. At ito nga yung spot na napili namin while waiting sa room. Malinis, tahimik, at safe nga yung lugar na to. Kung gusto nyong masulit ang oras at gastos nyo dito, mag-overnight kayo. Mini-maintain nga nila dito yung linis ng lugar. Kikita nyo naman na napakalinis at napakaputi talaga ng buhangin nila. Lalong-lalo na yung tubig dito. Di naman maiwasan na may mga bad comments dito sa Islareta, lalong-lalo na raw yung customer service nila. Pero based sa experience namin, nakailang balik na talaga kami dito since 2016. Okay naman yung mga staff nila, wala naman kami naging problema. Santa Ana to Islareta, 45 minutes nga yung biyahe kung naka-Islareta boat kayo. 2 PM na kaya pwede na nga kami mag-check-in sa room. Sa likod nga ng canteen yung mga concrete room. Yan yung nakuha naming room, 900 per night, with balcony na siya at may sariling CR na. Meron siyang outlet, tapos meron din siyang electric fan. May double size bed with foam. Di sila estrikto sa mga room dito. Wala silang pakialam kung ilan kayo as long as kasya kayo. Eto nga yung CR namin. Medyo nakakatakot tignan pero malinis po yan. Yung ibang rooms nila mas maayos na yung CR doon pero may aircon na siya. Bali 3.5 per night na siya, free entrance and breakfast for 2 na. May 2 towel din, sabon at shampoo. Yan naman yung mga picnic hut nila, 400 per night. Yan din yung canteen nila. May dormitory room din pala sila naka-air condition na. Meron silang short order dito tapos pwede din kayong magpaluto. Dito naman sa gilid yung non-pork grilling station nila. Yan nakalawak yung concrete room area nila. Pwede kayong maglaro ng frisbee or volleyball. Kung naka-tent kayo, pwede din kayong pumwesto dyan kung gusto nyo. 100 pala yung core cage nila sa tent dito. Tapos 400 kung gusto nyong mag-rent. Tapos pwede kayong mag-rent ng foam, blanket at pillow. Tapos na silang maglaro kaya swimming time na naman ulit. Ito talaga namin gustong dumaan kasi meron nga kaming perfect spot din dito na tahimik. Gusto nga namin dito na spot kasi parang solo nyo yung area tapos di rin siya mainit. Sobrang ganda talaga dito lalo na kung mahilig kayong mag-snorkeling. May fish sanctuary nga dito kaya sobrang dami ng isda lalo na yung mga maliliit kasabayan nyo talaga silang naliligo. 6 AM pa lang sobrang busy na talaga ng mga staff na naglilinis sa kanilang mga area. Kita nyo talaga sa video kung gaano kalinis yung lugar. Wala pong edit yan. Kung nagpa-plan kayong magpunta dito, 6 AM pala yung open nila. 8 AM yung first trip from Santa Ana Wharf to Islareta. So kung overnight kayo tapos nahabol nyo yung first trip ng boat, bali 3 PM pa kinabukasan yung checkout nyo. Ito naman yung public CR nila. Yung katabing daan naman is patungong cooking area nila kung saan pwede kayong kumuha ng tubig dyan kung gusto nyong magsaing. Yan naman yung bamboo room nila. Kitang-kita nyo yung dagat dyan. May video ako sa bamboo room nila at concrete room na may aircon dun sa TikTok account ko. Lalagay ko na lang yung link sa baba kung gusto nyong panoorin. Yung mga naka-tent is nagsa-start na nga silang pumwesto kung saan nila gusto. Ito yung vibes dito pag weekdays. Medyo konti na lang yung tao kasi nagsiuwian na kaninang 3 PM na trip. Sobrang dami talagang maliliit
maliliit na isda dito kaya sure mai-enjoy yung mga anak nyo. Diyan nga yung designated area nila sa mga gustong mag-fishing. At mamaya, magsisimula na silang pumwesto. Dito rin pala banda nagdadock yung boat. Tapos, yan yung entrance nila. Isa rin sa nagustuhan ko dito is safe siya. Naka-gate yung resort. Tapos, meron ding mga nagbabantay. May curfew din sila, baliwala na makakapasok or makakalabas ng resort. Sa may entrance din yung office nila, tapos katabi naman nila yung cafe. Kung gusto nyo nga ng mga refreshments available sa cafe nila, tapos meron din silang binibentang cake dito. May corkage pala sila dito sa lechon at drinks. 5:30 na nga ng hapon, kaya lumabas kami ng asawa ko para mamili ng isda sa ilang din pala ng resort yung chapel nila, kaya pwede kayong magsimba dyan kung gusto nyo. Tapos may pa-gym nga sila dyan sa gilid. Yung nga sa dinaanan natin kanina, papuntang Santa Cruz Port tayo bibili ng isda. Maraming tindahan sa labas ng resort, kaya kung meron kayong gustong bilhin na wala sa kantin, pwede kayong lumabas tapos bumili. Inform nyo lang yung guard na lalabas kayo at meron kayong bibilhin para naman di siya magtaka pagbalik nyo. Dito na nga kami sa may Santa Cruz Port at bibili na nga kami ng isda. Gusto nyo naman ng isda pero pagod na kayong lumabas, pwede naman kayong umorder sa kantin. Preskong-presko nga yung mga isda nila dito. So ayan, tapos na kaming bumili at pabalik na nga kami ng resort. Bumili na nga rin kami ng uling dito sa tindahan. May mga araw din kasi na nauubusan ng stock yung kantin nila gaya ng kape or Milo or ice, kaya pinapayagan nila kayong lumabas para bumili sa mga tindahan. Sa wakas, yan, dumating na nga kami. Magsa-start ng magluto yung asawa ko. Papa ko naman, busy na siya kasi trip niya talaga dito mag-fishing. Monday nga to, kaya di talaga busy yung resort. Sure na marerelax ka talaga. Yung anak at kapatid ko, busy nga sila sa paglalaro. Tapos ako naman is papunta ng kantin para ibigay itong bigas at saka lalagyan kasi magpapaluto nga kami ng rice. 50 pesos per 1 kilo pala yung charge nila sa pagpapaluto ng rice. Pero kung meron kayong kaldero, pwede naman kayong magluto kaso hassle na nga siya. Yan yung menu nila, i-post nyo lang para makita nyo yung price, updated po yan. 6 PM na nga dito at maya-maya ay kakain na kami. Wala masyadong tao dito na area kasi busy sila lahat, andun sila sa dagat. At yan nga yung mga nagfi-fishing, marami-rami na sila. Pagkatapos namin kumain, dumiretso nga agad kami dito para manood. Last time, nakahuli nga ng matambaka yung papa ko dito at yun yung inulam namin kinabukasan. Kung suswertehin ka, makakahuli ka talaga ng malaking isda dyan. Pero kung hindi, okay lang din naman kasi nakakaaliw talaga mag-fishing. Dahil di nga kami kasya sa bed, kaya nag-rent kami ng 2 foam, pillow at blanket worth 160 pesos. Mas marami kayo, pwede naman kayong mag-additional pa ng foam. So kinabukasan nga, may pa-surprise yung lolo nila. Nakahuli siya ng cute na isda, tapos pinakita niya sa dalawa, pero binalik naman din namin to sa dagat. Ito yung morning view nila, 7 AM to ng umaga. Yung iba tulog pa, yung iba naman busy sa pagpa-photoshoot. So yan yung dalawa, nagbabay na nga sila. So eto, panoorin nyo yung morning view nga dito sa Islareta. So ayan, tapos na kaming mag-agahan. Pupunta na naman tayo sa isa pang perfect spot namin dun sa may dulo. So, snorkeling nga kami ron kasi marami ding corals doon. Bawal na bawal mamingwit or kumuha ng isda, kumuha ng corals dito. Nako, may coast guard dyan, baka makamulta pa kayo. Aside sa spot na minention ko kanina, dyan din yung perfect spot. Tapos may isa pang spot dun sa may dulo. Pupuntahan natin yun. Sayang nga lang, nung last punta namin dito, sobrang taas ng tubig noon. Tapos ang ganda talaga niya tingnan. Video ako noon, nasa TikTok account ko. Sobrang ganda talaga ng tubig dito. Blue at green siya. Kaso nga lang, hunas daw. So yan, dyan kami maliligo ngayon. Sobrang ganda din ng buhangin dyan. Tapos maraming puno. Di ako sure kung part pa rin ba to ng Islareta, pero di namin alam yung history ba't may mga ganyan dyan. Para siyang mini resort dati kasi may pahagdanan kasi siya na para bang pinagawa talaga. So yan nga yung view. Sayang nga lang talaga kasi sobrang baba ng tubig. Di gaya nung last na punta namin. Last time dito din namin nakita yung mga coast guard na nagsiswimming. Meron nga ding dugong na umabot dito. Explore nga namin tong Islareta hanggang dito sa dulo kasi baka matagal na naman uli kami makabalik. Gusto na rin kasi namin mag-explore ng iba pang resort kasi ilang beses na talaga kaming nakabalik dito. Suggest naman kayo ng resort na napuntahan nyo dito sa Talikod Island or sa Samal na kasing ganda ng resort na to. So yan yung view, sabi nila open sea na daw dyan.
After nga namin mag-lunch, nagpabook na kami para uuwi na kami ng Davao. 12 noon na trip yung kinuha namin. So, may last trip pa naman na 3 p.m. Di na kami nagpa 3 p.m. kasi pagod na nga kami. Dito na nga kami sumakay sa Islareta boat, pero kung gusto niya naman mag-public boat, meron din silang 3 p.m. na trip. Yung kagandahan nga dito sa Islareta boat is mas mabilis talaga siya, tapos meron talaga siyang oras na sinusunod. Konti or marami yung sakay, aalis talaga sila. Sobrang relax nga dito, tapos di na kayo kailangan pang maglakad. 200 nga per head dito for kids and adult na siya. Sa public boat naman, 100 siya per head from Santa Ana Wharf to Santa Cruz. 150 per way naman kung Santa Cruz to Santa Ana. May babayaran din po pala tayong environmental fee na 50 pesos for adult, 40 pesos sa senior, tapos free yung kids.